Alright, nagbabalik po ang unang hirit, kaya narito na po ang mga balitang dapat ninyong malaman sa ating Top Hirit. Dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar, kahapon pa lang nag-anunsyo na nga po ang Office of the City Mayor ng suspension ng klase mula preschool hanggang high school sa 16 na barangay po yan sa Valenzuela para sa araw na ito. Kaya eto po, abangan nyo, wala rin pasok sa Dalanda National High School, maging ang lahat ng public elementary at high school sa lungsod ng Navotas at suspendido rin ang klase hanggang bukas. Wala rin pasok sa ilang eskwelahan sa Malabon. Yan po ay ang Malabon Elementary School, Santulan, Dampalit, Dampalit 1, Panghulo, Panghulo 1 Elementary School, Tanyong Integrated School, ang Tanyong 1 Elementary School, Tonsuya Elementary School, Concepcion, De La Paz, Muson, Nyugan, Santiago Sihuco, Katmon, Maisico Elementary School po lahat yan, ang Tanyong National High School, Panghulo National High School at Malabon National High School. Pati na rin po ang Concepcion Vocational Technical School. Pero maliban po sa mga eskwelahan na yan, may pasok na po ang mga paaralan sa ibang parte ng Metro Manila. Samantala, wala namang pasok all levels sa Olongapo City dahil sa kawalan ng supply ng kuryente doon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Pedring sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Umabot na sa 33 ang bilang ng mga namatay mula sa pananalasa ng Bagyong Pedring habang 31 naman ang nasugatan at 41 ang pinaghahanap pa rin sa ngayon. 2 araw matapos ang pananalasa ni Pedring, umabot na agad sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala na mas malaki ang bahagi mula sa nasirang agrikultura. Sa ngayon, ilang lugar na ang isinailalim sa state of emergency gaya ng bayan ng Kalumpit, Bulacan na nalubog sa baha. Under state of calamity naman ang Malabon, Navotas at buong probinsya ng Isabela. Kapapasok lang po ng balita base sa pinakabagong weather bulletin ng Pag-asa, nakapasok na nga po ng bansa ang Bagyong Kiel. Huling namataan ng Bagyong Kiel sa layong 1,240 kilometro sa silangan ng Apari, Cagayan. May lakas itong 105 kilometro bawat oras at bugso na aabot sa 135 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, malayo pa ito sa bansa at hindi pa makakaapekto sa alinmang bahagi ng bansa. At para sa pinakauling ulat mula sa Pag-asa, makakapanayan po natin ngayong umaga si Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Sunny. Yes, Len, medyo malaki. Hi, Sunny. So nakapasok mo sa Philippine Area of Responsibility si Kiel. Pero ano ang mga parte nito ang maapektuhan? Wala pa ngayong maapektuhan ang ating Bagyong Kiel. Masyado pa itong malayo sa ating pong anumang bahagi po ng kaluyupaan. Malayong-malayo, 1,240 kilometers east of Apari, Cagayan pa po ito sa kasalukuyan. So in the next 2 days, hindi pa po ito makakapekto sa anumang bahagi ng bansa sa kalagayan po ng ating panahon. So in the next 2 days. Pero so meron pa pag-asa nito mag-landfall sa atin? Sa kasalukuyan kasi established yung ating mga high pressure system sa north ng Pilipinas. So malaki talaga yung chance na ito ay kikilos lamang pakanluran at tatama nga dito sa extreme northern Luzon, lalong-lalo na dito sa Cagayan area at saka northern islands po natin. Okay, so we have 2 days para mag-prepare for that, tama? Yes, yun lang kagandahan. Matagal pa ito, kaya maghanda po yung ating mga kababayan sa anumang eventualities. Okay, si Pedring naman, nasa na siya ngayon? Ay malayong-malayo na po. It is heading towards Macau and Vietnam area. So goodbye na talaga, Pedring tayo, no? Opo, opo. Okay, maraming salamat pa, Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Thanks, Sunny. Salamat at magandang umaga po. Yung ganun ba? Anong paghahanda ang pwede gawin? Yung, kunwari, pag pinasok ng tubig yung bahay nyo, huwag nyo natanggalin kasi baka magkaroon ulit. Sabi nila, Di ba lahat ng Huwag na muna ako maglinis. Kaya, kaya nga yung iba, pagkatapos ng baha, sige, second floor na tayo. Paggawa ka na agad ng second floor. So yung baba, parang galawan na lang nila, parang dirty kitchen. Pero yung mga gamit mo doon, yung mga hindi na magagandang gamit, di ba yung alam mo parang if ever. Kasi, first of all, tanggalin mo agad ang saksak. Pangalawa, kung malapit ka sa mga baybayin, umalis ka na talaga. Yung Kasi- appliances, kaya inaakyat na talaga eh. Kaya nga, kung hindi ka naman makakaalis dahil wala kang pambili ng lupa, wala kang pangrenta, Totoo yan. magtsatsaga ka doon. So, ang talagang gagawin nila, yung medyo mas maliit ang gastos, maglalagay ka ng second floor. Oo, ganun ang ginagawa. Sa Malabon, Navotas, maraming ganyan Marami ng bahay. ganun, ano. Kasi Sanay sanay na sila. Sanay na sila eh. Oo. Tsaka yung mga bahay nila medyo nakaangat na rin Angat sa kalsada, na. di ba? Kasi yung bintana lang, patay ng kalsada. Oo, dati, di ba? Oo. Kaya ngayon, may mga steps na sila paakyat ng bahay nila.
Alright, at isa naman sa mga labis na napuruhan ng matinding baha na dulot ng bagyong Pedring ay ang probinsya ng Bulacan at Isabela dahil sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam sa naturang lugar. Sa Kalumpit, Bulacan, umabot hanggang bewang ang tubig baha. Hala, palutang-lutang talaga na nagpalubog sa 11 barangay doon. Kasabay ng paglubog ng Kalumpit, isinailalim ito sa state of calamity. Samantala habang bumubuhos ang ulan at merong high tide, nagpakawala rin ng tubig ang Angat Dam. Ang Bulo Irrigation Dam naman bumigay ang check valve kaya ang resulta, baha rin ang bayan ng San Miguel. Ang mga residente problemado rin dahil nasira ang kanilang mga ari-arian. At binaharin po hanggang dibdib ang Obando, Bulacan at maging ang Kapitolyo na Malolos. Sa Isabela naman, under state of calamity na ang probinsya dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Ang ganitong pagtaas ng tubig, sabay-sabay daw na dulot ng pag-ulan, pagbaba ng tubig mula sa bundok, at ang tuloy-tuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam mula pa noong Setyembre 8. 81% pa rin ng Isabela ang walang supply ng kuryente base sa huling tala ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya makibalita tayo sa sitwasyon ng mga kababayan natin ngayong 2 araw matapos tumama ang bagyong Pedring. Nasa Navota si Monica Veralio at si Lab Anyober naman nakatutok sa clean up drive dyan po sa Manila Bay area. Okay, makibalita muna tayo sa kahapon pa to actually sinimula na yung clean up drive dyan sa Manila Bay area na hinagupit ng husto ng malalakas na alon dahil sa bagyong Pedring. Nandun si Maring Lab. Love tuloy! Mare! Love tuloy ako! Mare, naku, magandang umaga. Alam ko, nagpunta ka dito nung kasagsagan ng bagyong Pedring. At syempre, ngayong umagang ito, kitang-kita pa rin po yung epekto ng ginawang talagang pagbungkal, masasabi mong pagbungkal nung seawall at yung ilang mga, kumbaga yung flooring nitong kahabaan po ng Manila Bay dito sa area. Ang tanging matatag lang na nakikita natin dito, San, ay yung mga puno ng mga nyog, ano? Sila lang po yung nanatiling nakatayo dito sa area. Talagang hindi naman masyadong walang epekto sa kanila yung nangyaring pagbayo ng alon dito sa Manila Bay. At mamaya nga magkakaroon ng paglilinis. Actually, kahapon pa po sinimulan ng ilang mga taga-MMDA ang paglilinis dito sa area. Kasama na po dyan ang DPWH, ang City of Manila Engineering Office, at meron daw pong ilang mga voluntaryong maglilinis na mga mamamayang Pilipino. Sana marami ang tumulong dahil medyo malawak itong pinsalang ibinigay ng alon or ng bagyong Pedring dito po sa kahabaan ng Rojas Boulevard, malapit po sa Manila Bay. Mamaya titingnan natin kasi ngayon maaga pa, wala pa tayong nakikitang mga naglilinis. Pero mamaya sisilipin natin kung paano ba nila sisimulang ayusin muli itong kahabaan ng Manila Bay dito sa may Rojas Boulevard. Yan muna ang aking update mula dito. Balik sa inyo dyan, Susan. Okay, maraming salamat, Lab Anyober. Samantala, matapos ang anumang trahedya, maaasahan sa ating mga Pilipino ang magtulong-tulong upang muli tayong makabangon. Ako. Kaya naman naghahati tayo ng serbisyong totoo para sa mga kababayan natin na nasa evacuation center sa Navotas. Nandun ngayon sa Daang Hari Elementary School, si Monica Veralio. Mon, kumusta ka na? Ito, muntik na matamaan ng yero eh. Mon, kumusta ka? Yes, salamat Mami Suno. Nako, 2 araw nga matapos ang hagupit ng bagyong Pedring. Ito, nandito tayo ngayon sa Daang Hari Elementary School sa Navotas City na sinasabing isa nga daw sa talagang pinaka-naapektuhan at actually nasa state of or nasa under state of calamity nga itong lugar dahil nga malapit ito sa baybaying dagat. At in fact, dito sa Daang Hari Elementary School, sinasabi na bawat isang classroom daw ay naglalaman ng 40 na pamilya. So halos siksikan talaga. Kaya naman hindi maiiwasan na kulang talaga sa supply. Bukod nga sa space, supply din ng mga pagkain. Kaya naman ngayong ding umaga po mga kapuso, makakasama natin ang health emergency staff ng Navotas para magsagawa nga na isang medical mission. Of course, bahagi po yan ng ating serbisyong totoo. At syempre, mamimigay din tayo ng mga almusal at relief goods para sa mga kapuso natin dito. Particular nga dun sa mga nangangailangan dahil talagang sobrang